Hello, Miss Nick. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Teresita. Tubong antike, pero nakapag-asawa ng taga Maynila. Kakagraduate ko lang noon ng high school nang makilala ko si Manuel. Halos 10 years ang age gap namin. 16 years old ako, samantalang 26 years old naman si Manuel. Pero hindi iyon nakahadlang para mahalin namin ang isa't isa. Love at first sight po ang nangyari sa amin. Sabihin niyo nang malandi ako, pero wala na akong pakialam. Mabait at responsable ang napangasawa ko. 2 weeks pa lang kami nagkakilala, pero agad na akong sumama kay Manuel. Sobrang mahal ko si Manuel. Kahit 16 pa lang ako nung time na yon, nakipag-live-in na ako sa boyfriend ko. Tumira kami sa nanay niya dahil mag-isa na lang ito sa buhay. Noong una niya akong ipinakilala kay Nanay Tasing, kinilabutan ako. Pailalim kasi siya kung tumingin. Kinakausap naman niya ako pero agad siyang lumalayo. Isang araw, katatapos lang namin noon kumain. Nagtaka ako dahil nakahiwalay yung pinggan, baso at kutsara ni Manuel sa kanyang nanay. Nung kukuha na sana ako ng tubig sa kanilang banga, sinaway ako ni Nanay Tasing. Pinagalitan pa nga ako dahil napaka-atribida ko daw. Ni hindi daw muna ako nagtanong kung saan ako kukuha ng tubig. Medyo nasaktan po ako noon dahil feeling ko hindi boto sa akin ang nanay ng boyfriend ko. Agad namang nagpaliwanag sa akin si Manuel. May sakit daw yung nanay niya kaya natakot lang daw itong mahawaan kami. Sa katunayan, nakabukod yung pinagkainan ni Manuel sa kanyang nanay. Dahil sa bata pa ako, hindi ko pa medyo naiintindihan ang mga sinabi sa akin ni Manuel. Isang gabi, magdadalawang buwan na ako noon sa kanilang bahay. Hindi nakauwi si Manuel dahil nag-overtime sa kanyang trabaho. Mga 12:00 na yun ng gabi. May narinig akong kaluskos sa katabing kwarto kung saan natutulog si Nanay Tasing. Nung una, hindi ko pinansin pero habang patagal ng patagal, lumalakas ang kaluskos. Dahil sa takot, agad akong lumabas ng kwarto at pinuntahan ng kwarto ni Nanay Tasing. Nay! Nay! Tawag ko kay Nanay Tasing sa labas ng kwarto pero hindi ako pinansin ni Nanay Tasing. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto ni Nanay Tasing, biglang may lumabas na itim na pusa. Sa hindi malamang dahilan, parang nahipnotismo ako. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Naistatwa ako. Kahit gustong-gusto ko nang tumakbo ng time na yon, ni sumigaw ay hindi ko magawa. Maya-maya, dahan-dahang lumapit sa akin ang itim na pusa. Tumuntong ito sa mesa. Halos lumaki ang dalawang mga mata ko nang amoy-amoy ng pusa ang tiyan ko. Pagkatapos nun, tumalo ng pusa sa bintana at lumabas ng bahay. Noong wala na ang pusa, himalang naigalaw ko na ang katawan ko. Pagkatapos sumigaw ako ng pagkalakas-lakas. Nakita ko si Nanay Tasing na natatarantang pumasok ng bahay. Tere! Anong nangyari sa'yo? Aniya, habang inihimas ni Nanay ang likod ko. Nay! May pusa! Inamoy po niya yung tiyan ko. Sabay yakap ko kay Nanay. Naamoy kong parang malansa si Nanay, tapos basa pa yung mga kamay niya na nakayakap sa likod ko. Kumuha siya ng tubig at agad niyang pinainom sa akin para mapakalma ako. Nanginginig ang buo kong katawan sa takot. Inalalayan ako ni Nanay na makapasok sa kwarto dahil nahihilo ako. Noong malapit na kami sa kwarto, ay bumaliktad ang sikmura ko. Nahiya pa ako kay Nanay dahil nasukahan ko ang damit niya. Mag-aalas 6 na yun ng umaga nang dumating si Manuel galing trabaho. Agad siyang sinalubong ni Nanay Tasing. Dahil sa lakas ng boses ni Manuel, dinig na dinig ko ang katuwaan sa kanyang boses. Lalabas sana ako ng kwarto para alamin kung bakit natuwa ang asawa ko. Pero agad pumasok si Manuel sa kwarto namin at binuhat ako, tapos pinaghahalikan. Ling! Tama ba ang sabi ni Nanay? Nabuntis ka daw? Excited na tanong pa ni Manuel sa akin. Ano? Gulat ko pang tanong. Magbihis ka. Pupunta tayo sa doktor para malaman natin kung buntis ka nga. Agad kaming umalis ni Manuel at pumunta ng bayan para magpa-check up. At kinumpirma nga ng doktor
na 6 weeks pregnant daw ako. Nagtaka ako kung bakit alam ni Nanay Tasing na buntis ako, pero sinarili ko na lang. Isang gabi, mag-aapat na buwan na akong buntis noon. Nagising ako dahil nakaramdam ako na bukod sa amin ni Manuel, ay may iba pang nilalang ang nasa loob ng kwarto namin. Pagdilat ko ng mga mata ko, kahit madilim, kitang-kita ko na may babaeng nakabuhag-hagang buhok ang nasa loob ng aming kwarto. Sisigaw na sana ako, pero namukaan ko ang babae. Walang iba, kundi si Nanay Tasing. Nay, anong ginagawa niyo sa kwarto namin? Tere, nak, sinarado ko lang ang bintana niyo kasi nakabukas. At yung tiyan mo, takpan mo ng itim na tela pag natutulog ka. Maraming hayop sa labas na mababangis. Baka makursunadahan ng anak mo. Opo, Nay. Tapos lumabas na si Nanay Tasing ng kwarto namin. Dumating na ang kabuanan ko. Araw-araw ay nag-overtime na si Manuel sa trabaho para sa paghahanda sa panganganak ko. Gabi-gabi na lang ay may naririnig akong parang nag-aaway ng mga hayop sa aming likod bahay. Pero sinabihan ako ni Nanay Tasing na huwag na lang daw pansinin. Nagbilin pa ito na magsunog daw ako ng goma sa aking kwarto. Pero napapansin kong tuwing nagsusunog ako ng goma, hindi ko makita si Nanay Tasing. Kahit anong tawag ko, walang sumasagot. Isang gabi, pinatay ko ang nasusunog na goma kasi nababahuan na ako. Papatulog na sana ako nang may tumalon sa ibabaw ng aming bubong. Parang tao. Nagsisigaw ako sa takot. Maya-maya, may mga mabalahibong kamay na pilit binubuksan ng bintana. Nang malapit na mabuksan ng bintana, narinig ko na nagsisigaw si Nanay Tasing sa labas. Sige, subukan masaktan ng manugang ko at ang apo ko. Kundi ako ang makakalaban mo. Biglang nawala ang kaba ko. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Halos manlaki ang mga mata ko nang makita ko ang dalawang naglalakihang aso na nag-aaway. Dahil doon, biglang sumakit ng sobra ang tiyan ko. Isinigaw ko ang pangalan ni Nanay Tasing. Pagkatapos, hinimatay na ako. Pagkagising ko, nasa ospital na ako at karga-karga ni Manuel, ang anak namin. Nang tanungin ko ang aking asawa kung nasaan si Nanay Tasing, sinabi niyang nasa bahay at nagpapahinga. Paglabas namin sa ospital, inamin sa akin ni Manuel na isang aswang ang kanyang ina. Pero hindi daw ito nananakit ng mga tao. Puro hayop lang ang kinakain nito. Pero imbis na matakot ako, lalo ko pang minahal ang biyenan ko. Kahit hindi sabihin ni Nanay Tasing, alam kong pinoprotektahan niya kami ni Manuel at nanganak ko nung pinagbubuntis ko pa lang ito. Laban sa masamang nilalang na gustong kunin ng anak ko.